para suportahan ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, yeah. Mas okay na yung isa, no? Okay. Ang aking, ito para si Napoleon Bonaparte, para si Napoleon small but terrible, ha? Tito Nick Plata, nakita niyo naman, ha? Ito'y halos tunay na dugo ko ng kamag-anak dahil kung nakakilala kami noon, pasaka na kwitis lalo na kung napasaka na kwitis. Pero pag mula noon, dahil pakitulay ng inyo, kundalin po ako maski saan. Gumagastos sa sakripisyo, napakabait na kaibigan. Ito Nick Plata, ha? Gusto kong batiin, galing po sa ating veterinary province, no, ang aking brad sa Apo, si Mr. Rafael Maculi. Salamat! Maraming salamat sa pagkakalasa nito at sa Provincial Agriculture and Fisheries Council ang chairman, si Mr. Godi Henil. Dahil marami tayong pag-uusapan tungkol sa agrikultura, no? At mamaya ipapakita ko sa inyo sa ating mga masasaka, mangingisda na dito na may kinalaman sa agrikultura. Magandang tanghali sa inyo sa aking mga brands, no? Maraming salamat. Nakakaedad tayo pero nasa puso pa rin, ha? Nung araw kasi puro long hair kami nung araw, ha? Salamat sa inyo at sa lahat po ng mga leader natin dito po sa Batangas. Maraming salamat. Please go. Well, ito na lang po, mamaya mag-discuss tayo tungkol sa agrikultura. May programa ako rito at kailan lamang nagbaling ako sa Nueva nagkaroon ng rally, malaking rally doon at dinala ko ang masasaka sa NFA para ayusin ang gusto. Mamaya, sabihin ko sa iyo, nag-pag-usapan namin tungkol sa programa at tingin ko ito makakalutas sa problema ng palay at bigas natin dito at iba bang issues tungkol sa agrikultura. In any case, pabayaan nyo para malubusan nyo ako makilala kasi mahirap din yung iboboto nyo ako na hindi nyo ako ganun kakilala. Ako yung naging mayor ng 15 taon. Nagsimula ako konsihal, edad 32. At naging isa sa pinakabatang mayor ng panahon ko, pinakabatang mayor sa Metro Manila na city mayor at the age of 35. At ako'y nagsilbi ng 15 taon na bilang mayor. At kung mayor ako naging presidente ng lahat ng mayor sa Pilipinas. Ito yung League of Cities of the Philippines. Pagkatapos merong liga, Union of Local Authorities, liga ng gobernador, vice governor, mayor, bokal, konsihal, kapitan, SK, at saka mga kagawan. Ang tawag dito, Union of Local Authorities. Wala pa nananalong mayor. Ang umuupo rito parating gobernador dahil siya pinakamataas. Pero nangarap ako, sinubukan ko, tumakbo kong presidente ng pula. At swinerte ako ang kauna-unahang mayor na naging presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines. Ito po yun, ang una. Mula ako'y nagsimula umupo bilang mayor, kami ay maliit lang, hindi kami mayaman, yung kalahiban. Ilang taon lang, hinirang kami, the economic tiger city of the Philippines ang Malacanang. At pagkatapos pinarangalan ako sa Malacanang ni Pangulong Erap Estrada, Apolinario Mabini Award. Ito ang pinakalang award sa Malacanang. Benigno Aquino Jr., pinakalang na ako 2 beses sa Malacanang, the most child-friendly city in the Philippines. Para makita nila sa kanila. At pagkatapos nun, vice over, the most business-friendly city in the Philippines ng Chamber of Commerce sa buong Pilipinas dahil yung 3 days ng business renewal
ginawa ko lamang 15 minutes, kinat ko at sinabi ko kung may mamumutong sa inyo, tatanggalin ko sa munisipyo. So yan po ang nilagaro, that piece of doing business, Galing Pook Award. Pagkatapos ng Galing Pook Award, Best in Nutrition at marami pa. At merong isang award, yung nutrition, yung United Nations Public Service Award. Ano ito? Basta ang bata ay may kapansanan at ikaw galing sa hirap. Kalimutan mo na yung intervention. Napakabigat. Meron lamang tayong 48 na developmental pediatricians out of 13 million na may kapansanan. So kung ikaw ay may ganung anak, usually kinukulong mo na sa kwarto, pinababayaan mo na. May nakita ko isang bata nakahubad. Nakatakip yung ulo ng tuwalya. Ang ginawa ko, after 1 week, graduate, mayaman, first all. So gumawa ako na eskwelahan. Tinawag ko therapy, education, assimilation of children with handicap. Inisa-isa ko lahat na may kapansanan sa Mandaluyong. In-empower ko magulang dahil takot ako kung mga kaya magulang paano mga batang ito. Itong proyekto ito, naging Galing Pook Award, naging very successful at nilapag ko sa United Nations. Out of 100 countries, ito pinili ng UN sa Medellin, Colombia. Public Service Award, nag-iisang award ang Pilipinas po. At nung mentor ako, isa lang hiningi ko sa mga negosyante, trabaho. Ayoko maging squatter sa sariling bansa. Inuna ko ang pabahin namin. Yung release ng trend, ito'y madilim sa amin, mahal ang lupa sa amin, binili namin sa PNR, hinati-hati namin ito. Inaayos namin yung gitna, ang hulog 100 pesos namin, 200 pinakamahal, 2,000 pamilya. After several years na nakikita yung sa litrato, hindi sila informal settlers. Lahat may utro na sa lupa at landowners na sa murang halaga. Hindi kami tumigil doon, malalaking mga lupa, binili namin hanggang umabot ng 7,700 pamilya. Freed from the bondage of squatting, ngayon po, landowners na. Anong sikreto? Halos wala kang interest sa pautang. Halos 20 years. At yun ang sikreto sa pabahan. Habaan mo. Dahil once magkaroon yan ng direksyon, mamahalin nila yan at papagandahin nila ang lugar. Tignan yung lugar namin ngayon. Asan na? Pakita mo. Ano ba pinakita? Yung housing. Ay, pakita mo. Yung ending. Yung dati, yung ginawa natin. Ito yung ending. Kita nyo? Ganyan na. Sino mag-iisip ng araw, walang ilaw, walang tubig? Ganyan, isang... Yan na. Isipin nyo, dati barong-barong. Nakakaproblema kami. Ngayon, landowners na. At hindi yan. Isipin nyo, 7,000 bahay na rin. Lahat ito. Kung ako'y palarin, gagawin natin ito sa buong Pilipinas dahil nagawa ko na ito sa Mandaluyong. Pero kung may isang bagay na mag-define ang karakter ko ay ang aming cemetery. Alita ang aming cemetery ninyo. Pinuputas na lamang ang nicho. Kinukuha ko ito dahil wala na mapagbibingan. This is 20 years ago, 50 years. Bago mayor lang ako niya. At yung kalye, nililibing ang mga bata. Just like a typical Filipino cemetery. Saan nilalagay ito? Public cemetery, dapat pantay-pantay, pero iba may musaleo, iba. Yung nilalagay sa bodega. 5,000 buto ang nakalagay. Naka-plastic bag ang nakasama na. Kung mayor ka, hindi mo napakikialaman dahil sa politika. Baka mamaya, gibain mo, matalo ka pa sa election. Pero sabi ko sa sarili ko, ano pang tinawag ako, ama naman dalulong na wala akong ginawa. I should make a difference. Dapat may ditindan, isisa kamatayan. Lahat po ito nakikita niyo ngayon.
sabi ko sa sarili ko, hindi maling matalo ko sa eleksyon. Giniba ko lahat yan. Giniba ko yan. In 1 year, ito lang yung itsura ng aming cemetery. Meron kaming burulan, mas maganda pa ngayon yan. At merong nicho, 10 taon lang yan nicho, pinagkapit pa ko sila. Kasi after 10 years, magiging abo na lang. At ililipat dito sa Columbarium, o resign niya. Dati pang 300 katawan, it's now good for 2,600 bodies. Pataas kami. At marami ng pieces ako ginawa. Nagkaroon kami crematory. Nung COVID, ang laking bagay nito, nakatulong na gusto sa amin. At pagkatapos nito, 3-5 lang ang crematorium, pero kung mahirap din nila. Nagpagawa ako ng kapilya, pinakuha ko lahat ng walang kamag-anak. Doon ako nahawa. Yung kawawa na itsura na halos walang tumatanaw. Saan ko nilagay? Nilagay ko sa ilalim ng kapilya. Ang sa ganoon, habang buhay ko siya sa kamatayan, hindi sila makakalimutan, sama-sama pa rin. Ito po'y naging galing po ako. Pagkatapos ako naging MMDA chairman, panahon ng COVID, namatay ang nanay ko, wala pang bakuna. Namatay ako sa ospital na 1 buwan, hanggang sa na-appoint ako. At yun ang naging motivasyon ko. Pinag-isa kong mayor ng Metro Manila. Hindi po pwede si Mayor Isko, lockdown, si Mayor Joy Bukas, Mayor Alvi, lockdown dapat. Pareho kami po lockdown, isang lockdown lahat. At yun ang napatupad ko sa Metro. At kami naging template ng COVID. Pagkatapos naging DILG Secretary, walang naging issue sa akin. Nagpagod ako hanggang Sabado, tumatakbo ba ako sa pita. Linggo, alas 5, gising na ako, nag-release ako. At pagkatapos, ang problema, hindi lang sa governor, pati ang problema sa pulis, hinarap ko. Isang buwan pa lang, ay napatay na reporter si Percy Lapid. Pinahanap namin yung patay, nakatunto namin, at ang mastermind nga, si Banbag, na hinahanti ngayon, pinadimanda na. After that, sa Negros Occidental, pinasok yung bahay ng isang gobernador, pati yung mga tao nung pinagbababaril ng mga ex-military, pati si Governor Ricamo, walang awang pinatay. Sabi sa akin, Congressman, wala akong pakialam. Pinadimanda natin, tinutugis si Congressman Armin Teves. After 1 month, may nakuha kami droga, 990 kilos. Dito sa Toledo, sino na huli namin isang police sergeant. Tapos sa Alcatraz, 1.4 tons dito halos. Pero yung dito, kay Mayo, nag-usap kami ng ating Pangulo at ng GPNP. Kung maalala niyo, 6 na buwan ka lang akong DILG. Umarap ako ng Enero sa telebisyon at pinag-design ko lahat ng general at ng airport para linisin ang hanay ng kapulisya. Mga kasama 99.9 ng pulis natin, mga bayani yan. Pero yung may iilan na dapat mong tanggalin dahil nasa mataas na pwesto